Magandang umaga po. Ngayon naman po ay araw ng Lunes. Ika-labing-walo. Ika-labing-walo ng buwan ng Setyembre. Yan. At tayo po ay patuloy na magkakasama sa umagang nito sa ating morning devotion at prayer. So ngayon po ay patuloy po tayo na magpuri, magpasalamat sa ating Diyos dahil siya po ay mabuti at tapat. So bago po ang lahat, tayo po muna ay sumamba sa ating Panginoon.
Let's focus our hearts and our first love. Back to Jesus. Yung unang encounter natin sa Kanya, yung calling lang natin, pero gawin mo. Habang kinakanta natin yung chorus. So, doon po tayo sa chorus. Siya ang una at huling pag-ibig dapat natin. Ayan. Bukod sa ating mamahal sa buhay, dapat siya ang una nating minamahal. Sabi nga ng utos niya at ating Panginoong Hesus, mula doon sa 10 utos na kinapsulize niya sa dalawa, love the Lord your God with all your heart, with all your might, with all your soul, and with all your strength. Yan po yung
version ni Mark. Lahat po yan. And love your neighbor as you love yourself. So, patuloy po tayo na magpuri, magpasalamat sa Panginoon sa isang maganda namang umaga na ipinagkaloob niya sa atin. Pasalamat tayo sa panibagong buhay, panibagong kalakasan, panibagong kasiglahan upang patuloy nating tayo makapaglingkod sa Kanya at magpuri, magpasalamat, gawin natin ang ipinagagawa niya sa atin. So sa umaga po ito, bago po lahat, tayo po dumulog sa ating Ama at tayo po manalangin. O dakilang Diyos Ama, maraming salamat po sa iyo. Pinupuri ka namin at nilululati ka namin sa umagang ito. Nagpapasalamat kami sa iyong kabutihan na patuloy na ipinadadama mo sa amin. Sa iyong pag-ibig na hindi namin kayang sukatin. Salamat, Ama. Ganon din sa patuloy na pagkalinga mo sa bawat isa amin, sa kalakasan at kalusugan na pinagkakaloob mo sa amin, kagalingan sa lahat ng aming karamdaman at sa araw-araw dinideklara namin na kami pinagaling na ng aming Panginoon sa pamagitan ng mga latay at sugat ng aming Panginoon Jesus. Kaya salamat sa iyong pangako na inaangkin namin sa araw-araw na aming paglapit sa iyo. Kaya salamat po. Salamat sa pagtuturo mo na ginagawa sa aming buhay. Na patuloy na binubuksan mo ang mata ng aming mga puso at isipan upang patuloy namin maunawaan ang puso mo kung bakit nangyayari ang lahat ng ito na nakasulat sa salita ng Diyos. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na paggabay mo sa amin sa araw na ito at patuloy na ipadala mo ang espiritu ng katotohanan at kaunawaan upang patuloy naming maintindihan ang iyong puso sa aming pag-aaral ng salita mo. At patuloy, O Lord God, na hindi lang basta lang namin mailagay sa aming isipan, kundi mailagay namin din sa aming mga puso at patuloy na maipamuhay namin ito. Dahil patuloy na ito po ang nagbibigay ng kalakasan at katatagan sa bawat sitwasyon ng aming buhay, sa aming kinakaharap. Kaya salamat po. Salamat dahil patuloy na ikaw po ang gumagawa at kumikilos sa aming mga buhay. Ganon din sa aming mga kasama sa umagang ito, patuloy na pagpalain mo po ang bawat isa. Pundalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. So magandang umaga po sa bawat isa. Yan, yung aking kapatid, si Kuya Oka, si Kuya Efren at si Ate Mercy, si Anor na aking pinsan na nandun sa Cagayan, na patuloy na sumusubaybay sa ating programa, ating morning devotion. So, maraming salamat po sa bawat isa at patuloy tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Pero bago po lahat, medyo magbalitaan muna tayo. At itong mga nakakarang araw ay marami po tayong nababalita patungkol sa, alam niyo po, nag-uusap kami ng isang pastor kahapon, ay sabi niya sa akin, alam niyo, hanggat maaari ako na magbasa o makinig sa mga balitang nakapagpapastress lang sa atin sa araw-araw. Mas maganda na pakinggan natin yung mabuting balita na nagmumula sa Diyos. Pero hindi, kailangan din po natin malaman, maunawaan ang mga nangyayari. Dahil sa panahon natin ngayon, kailangan na makita po natin yung mga nangyayari, hindi para tayo mainis o ma-stress, kundi yan po yung isang pangalan to, mga bagay-bagay, isang prayer item na dapat natin dalhin sa Panginoon, idulog sa Panginoon yung mga nangyayari, lalo na sa ating bansa, sa ating kapaligiran, sa ating mga mahal sa buhay. Yan po. Kaya nga po, kailangan at least meron tayong konting kaalaman sa current events para hindi po tayo na
na nahuhuli sa mga pangyayari. Pero sabi ko nga po, hindi natin dapat i-stress yung ating sarili sa mga nangyayari, kundi dalhin po natin yan, mga bagay na yan, sa ating Panginoon. Dahil yan ang Diyos lang po ang may kayang mag-ayos ng lahat ng buhay. Sabi nga nung narinig kong excuse me, narinig namin ni Tess na preaching kahapon ay sabi doon sa Songs of Solomon, hindi ko lang matandaan yung verse na bantayan natin yung mga foxes, yung little foxes. Bakit? Kasi yung mga little foxes na yan ang sisira ng vineyard, yung vineyard ng pag-ibig. Hindi ko lang matandaan kung anong verse po yun sa Songs of Solomon. Pero ang explanation po niyan, yan po yung mga maliliit na bagay na hindi natin napapansin na mali sa ating buhay. Na ano nangyayari? Pagdating ng panahon, yan po ang magiging daan para tayo po ay mamighati. Yan. Una, sabi nga maliliit lang po yan. Pero pag pinabayaan po natin yan, yung little foxes na yan, ano ba yung foxes sa Tagalog? Di ba ano yan? Maliit na lobo. Kasi yung lobo, wolf, yan. Pero yung foxes, yung maliliit lang. Maliit na lobo. So, yan. Parang bang kung ihahambing natin sa mga aso, parang ano lang yan, yung mga maliliit na aso na hindi lumalaki. Hindi malaki-malaki. Yan. Hindi katulad ng wolf na lumalaki talaga ng malaki. So, anong sabi? Bantayan mo yung mga maliliit na lobo. Bakit? Dadating ng panahon, sisirain niya ang vineyard. So, kung titingnan po natin, tuloy natin unawain. Pwede po natin ihambing yan sa mga mali na naitanim sa ating isip na akala natin ay natural na sa atin. At kadalasan ay nagiging ugali natin o natural o habit na natin. So, yan po yung mga bagay na dapat nating pag-unawaan. Katulad po nung nangyaring ito doon sa bakit po nangyari yung kay Judas. Mayroon pong mga maliliit na bagay na mayroon siya sa kanyang puso. Pero nag-escalate po yun na trigger dahil doon sa mga salita ng Panginoon na itinuturo niya. At ang nangyari po, kung i-analyze po natin, ay hindi po niya tinanggap. Hindi po niya tinanggap yung salita ng Diyos sa kanyang puso at nanatili po siya doon sa kanyang pananaw. Kasi kung titingnan po natin, ay meron po siyang choices. Pero gayon pa man, sa kanyang sariling disposition, ginawa niya po yung isang bagay na pinagsisihan din niya bandang huli. Pero bagamat ginawa niya, yan po yung nakasulat. So kahit sino pwedeng gumawa nun, pero nagkataon na nung panahon na yun ay si Judas. Kaya nga dun sa Last Supper, nung sinabi ni Jesus na merong isa dito magtataksil sa akin, pero hindi niya pinangalanan, at ang sinabi lang niya yung kasama niyang dadaw daw o sasawsaw doon sa tasa ng may alak ang gagawa nun. So hindi nila alam kasi lahat sila gumaganon
Pero nung si Judas ang lumapit sa kanya at sumusaw doon sa tasa na mayroong alak, anong sabi ng Jesus? Pabulong. Yung dapat mong gawin, gawin mo na. Madali. See? Alam nyo si Lord, hindi nagpapahiya ng tao. Pero, pag sumobra ka na, at hindi mo pinapansin, merong consequence. At mangyayari, yung ginawa mong mali na maliit ay ma-expose. Yan po yun. So, na-expose po yung puso ni Judas at saan po niya, ano po ang kahinaan niya? Pera. Pera. So, sa pamagitan ng 30 pilak, ipinagpalit niya si Jesus sa 30 pirasong pilak. So, makikita po natin dito, sabi dito sa Mark chapter 14, verse 43 hanggang 52. Yan. Kahapon yung betrayal. Ngayon na, yung, ano ba yung kahapon natin? Hindi ko na tuloy matandaan. Tama. Yung betrayal and arrest. Yan. Kahapon po yun. Yung betrayal and arrest. Pero ngayon po, ang pag-uusapan natin ay yung mismong trial ng ating Panginoong Jesus. Yan. Trial na po. Yung ano ba yun? Kumbaga sa panahon natin sa husgado, yung vista, yung trial. Yan. Hindi ko ano sa Tagalog kasi yung vista, ano yung kasila yun eh. Paglilitis. Yun. Yung paglilitis na. Sabi dito, verse 53, they took Jesus to the high priest's home, where the leading priests, the elders, and the teachers of religious law had gathered. Meanwhile, Peter followed him at a distance and went right into the priest's courtyard. There he sat There he sat with a guard, warming himself by the fire. Inside, the leading priest and the entire high council were trying to find evidence against Jesus so they could put him to death, but couldn't find any. Many false witnesses spoke against him, but they contradict each other. Finally, some men stood up and gave this false testimony. We heard him say, I will destroy the temple made with human hands. In 3 days, I will build another made without human hands. But even then, they did not get their story straight. Then the high priest stood up and before the others and asked Jesus, well, aren't you going to answer these charges? What do you have to say for yourself? But Jesus was silent and made no reply. Then the high priest asked him, are you the Messiah, the Son of the Blessed One? Jesus said, I am. And you will see the Son of Man seated on the place of the power at God's right hand and coming on the clouds of heaven. Then the high priest tore his clothes to show his horror, and said, why do you need other witnesses? You have all heard his blasphemy. What is your verdict? Guilty, they all cried. He deserved to die. Then some of them began to spit at him, and they blindfolded him and beat him with their fists. Prophesy to us. And they jeered, and the guards slapped him as they took him away. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. So yan po ang makikita natin, yung senaryo doon mismo sa loob ng bahay ng high priest.
Sino ba ang high priest noon? Si ano, si si Anas ata. Anas ang high priest noon. Noong panahon na yon. Pero dito po hindi binanggit ni ano, hindi binanggit ni ni Mark yung ganun. Kaya nga kung titignan po natin at patuloy nating makikita ito kaya nga pinamagatan kong uh, ano, kalimutan ko tuloy bigla. Jesus before the council. Yan. Si Jesus sa harap ng konseho. Yan. Kasi nung araw nung konseho ang tawag doon, council. Yan. Kung titignan po natin, sabi dito, Mark did not record the preliminary trial before Annas. Yun yung sinasabi nga si Annas. Who was the real power behind the high priest. Pero sa book of John po, makikita po natin yon sa chapter 18 at 19 ng book of John na nakasulat po yon. O di kaya, hindi rin sinulat ni Mark yung trial sa harap ng Sanhedrin nung araw, nung umaga na. Yan. At yun naman po ay makikita naman natin sa Book of Luke, chapter 22, verse 66 to 71. So makikita po natin, mayroong 3 trial na ginawa. Trial sa harap mismo ng bahay ni Anas. Pangalawa sa harap ng Sanhedrin. Pangatlo sa harap ni Poncio Pilato. Yan po yung 3 trial na hindi nabanggit dito sa Book of Mark, pero nabanggit sa ibang libro. Sa John at sa Book of Luke. Kaya nga, kung titignan natin, doon sa mga paglilitis na yun, sa pag-trial na yun, ay maraming tao ang nakaharap. Sino po yung mga taong na nandun? Sino po ba yung mga characters na nandun? Yung mga Pharisees. Yan. Yung Jewish authorities. Sino pa yung mga Jewish authorities? Pharisees, Sanhedrin, teachers of the law, tsaka religious leader. Sila po yung lahat ng taga-usig. Yan. At yung mga testigo naman nila, yung mga crowd. Yung crowd na nandun. Tatlo nga po yung trial na yun. Pero yung pangatlong trial na yan, yung sinasabi dito, yung kwentong ay nangyari na po. Yung pagsampal, paghato, ay kumbaga dire-diretso niya kinuwento eh. Hindi niya kinuwento detalye. Pero yung makita natin sa bandang huli, doon sa Mark 65, sa na yun? Sa ibang lugar na yun. Yung piniringan siya, pinagsasampal siya, sintok siya, at dinuraan. Ibang lugar na po yun. Kaya nga, kung titignan po natin, tuloy-tuloy yung storya niya. Kaya nga, pag kailangan unawain natin yung sequences. Kaya mula nung maaresto si Jesus at dinala kay Anas, ano po yun? Illegal. Naalala niyo ba yung pinag-usapan natin sa Book of Matthew? Na illegal yung trial na yung ginawa nila sa harap ni Anas. Yung gabi, illegal po yun. Walang nagta-trial ng gabi. Pwede, inquest, pero trial, wala po. Ano po yun? Kung sa panahon natin ngayon, yung mga nahuli, caught on the act, o yung mga, yung mga nahuli
na gumawa ng hindi tama o nagkaroon ng mga kaso ay dadalhin sa pulisya. Yan, sa panahon natin. Tapos doon, sa loob ng 3 araw, o tama, 72 hours, ay kailangan ma-inquest siya. Kung hindi, dapat siya ay makalaya. Yan, yan po yung batas. Pero dito, ang ginawa po, iba. Talagang dito, pinaparatangan na siya. Kaya sabi nga wala pong justice na tinanggap ang ating Panginoon. Doon lang doon sa gabing yon, pati doon sa araw, sa harap ng Sanhedrin, wala pong justice. Kasi kinukondem na siya. At sa harap ni Poncio Pilato, kinakondem po talaga siya. Yan. So, saan po siya dinala? Dinala siya sa Sanhedrin, dinala siya kay Pilato, dinala siya kay Herod, at binalik kay Herod, kay Pilato. Pagkatapos noon, ay pinako na sa krus. So, makikita po natin na yan po yung sequences na nangyari. Pero kung patuloy nating uunawain na sinasabi ng salita ng Diyos, ay sabi nga po dun sa verse 53 hanggang 59, sabi dito, they took Jesus to the high priest's home, where the leading priests, elders, and teachers of religious law had gathered. Meanwhile, Peter followed him at a distance and went into the high priest's courtyard, warming himself by the fire. Inside, the leading priests and the entire higher council were trying to find evidence against Jesus, but they could not find any. Yan. Many false witnesses spoke against him, but they contradicted each other. Finally, some men stood up and gave this false testimony. We heard him say, I will destroy this temple made by human hand, and in 3 days I will build another made without human hands. But even then, they did not get the stories straight. So makita po natin na doon sa senaryong ito ay talagang pinupukpok nila yung pagkakataon na maidiin nila si Jesus. Bagamat maraming tumayo na testigo, pero wala pa rin silang makitang talagang magdidiin sa kanila kasi hindi pare-pareho ang mga testimony nila. So, wala silang concrete na evidence na masasabi. Yan. Kung titingnan natin, parang ito yung inquest. Sabi nga they led Jesus to the high priest. Anong ginawa nila sa gabing yun? Trial was illegal. Illegal. Hindi sa panahon natin. Doon sa Jewish law, doon sa kanilang panahon, sa batas ng mga Hudyo, illegal yung ginawa nila. Pero sa atin, merong tayong inquest ngayon . Kaya nangyayari yun, kahit gabi, pwedeng imbestigahan siya. Pero ito po, sa Jewish law, hindi sa panahon natin, kundi sa Jewish law, yung ginawa nila sa harap ng mga Pariseo, religious leader, ay bawal. Nakita niyo po yung injustice na inabot ng ating Panginoong Hesus. Unang-una pa lang, illegal na yung ginagawa nila. Meron pong, kung babasahin po natin yung ating Jewish law, at saan po natin makikita yung mga Jewish law yan. Basahin po natin yung book ng Exodus, Leviticus, Numbers,
at saka Deuteronomy. Yang 4 na librong yan, nandyan po yung lahat ng batas na ng mga Hudyo. Pero lahat po ng batas na yan, diyan hinango ang lahat ng batas na umiiral sa atin. Hinango po diyan. Diyan po hinango yung mga batas. Kaya lang, maraming ng batas ngayon na labag doon sa original law na ibinigay ng Diyos. Sino po ang nagbigay ng batas? Ang Panginoon, ang ating Ama, sa pamagitan ni Moses. At naisulat po lahat ng batas na yan in detalye. Kung titingnan po natin in detalye, pati yung pamamahala sa gobyerno nakasulat dyan. Paano maghatol ang isang huwes, nakasulat din po dyan. Basahin po natin para maunawaan natin. Pero yung batas na yun ay binaliwala. Nino? No mismo nagpapatupad ng batas. Sounds familiar? Sounds familiar. Yung batas na yun ay sinula na binigay sa mga Hudyo ay violate mismo ng mga taong nagpapatupad ng batas at nagtuturo ng batas ng Diyos. Yan po. So, ibig sabihin, yung mga pangyayaring yun na nangyari noon ay nangyayari pa rin ngayon. So, titignan po natin at patuloy natin unawain, ang salita ng Diyos ay relevant. Hindi natin pwede sabihin irrelevant ang salita ng Diyos. Kasi, kung ano yung mga sitwasyon na nangyayari din, tingnan nyo po. Yung, sabi dito, yung mga nagpapatupad ng batas, sila mismo din ang nagbabiolate. Di ba? Ganun din sa panahon natin ngayon. Di ba? Yan. Ano ba yung marami pong celebrated case. Yun lang patungkol sa road rage. Road rage. Yan. Oh. Sino po yung isang involved doon? Dating pulis. Yan. O, ano ba siya? Di ba nagpapatupad ng batas? Pero, nilabag niya yung batas. Yan. Sino ba to? Okay. Magandang umaga sa iyo, Che. Yan. Magandang umaga sa iyo, Che. So, kung titignan po natin, ay sa unang salbo pa lang ng kanyang trial ay mali na. Mali na. Kaya nga naghanap sila ng mga testigo at wala po silang nakitang maayos na magbibigay ng maganda at tamang ebidensya. Pero meron pong tumayo. Meron po nagsalita. Ang sabi niya, narinig ko, I heard him say, I will destroy the temple. Yan. I will destroy this temple. Saan po natin makikita yon? Yung buong storya nun. Dito po, excerpt lang. Pero doon, yung buong storya nun, ay makikita po natin sa John chapter 2 na pinapaliwanag ni Jesus na yung templong sinasabi niya yun ay yung kanyang katawan. At hindi niya sinabi na at hindi sinabi ni Jesus yung sinabi ni nung nag-aakusa ngayon. Ano yung sabi? Na yung templong to na ginawa ng kamay ng tao ay wawasakin ko at magtatayo ako ng templo na hindi ginawa ng kamay ng tao. Hindi po sinabi yun. Basahin po natin yun dyan. Basahin po natin. So, ibig sabihin, mali pa rin. Kasi yan po yung nangyayari sa ngayon sa husgado . Marami pong testigo
na para ay nababayaran para tumistigo ng hindi tama. Excuse me po. Bakit ko po alam yan? Mahabang panahon din po akong nakaharap sa trial. Mula po ako nung ma-empleyo sa husgado ay 3 taon pa rin akong nakaharap sa trial. Bakit po? Ako po yung nagtatranslate ng tanong sa English sa Tagalog at yung sagot sa Tagalog ay tatranslate ko sa English. Yan po yung trabaho ko nung araw. Interpreter. So, ibig sabihin, nandun mismo ko doon sa loob ng courtroom at sinusubaybayan ko yung court proceedings. Lahat ng nangyayari. Kasi po, yung Tagalog, yung English, tatranslate ko sa Tagalog. Yung Tagalog na sagot, itatranslate ko sa English. Yan po yung trabaho ko dati. Kaya alam ko yung mga pangyayari sa loob ng husgado at alam ko rin yung testigong nagsisinungaling at ang mga testigong nagsasabi ng katotohanan. Makikita mo yun sa galaw na, sa aksyon, sa demeanor nila. Makikita mo. Kaya nga, dito po, may mahusay din yung kanilang mahusay din yung mga kasi nasala nila yung mga testigo at wala silang nakitang malakas na ebidensya laban kay Jesus. Bukod lang po dito. Pero nung sabi nung hindi pa rin maliwanag, hindi pa rin maayos yung hindi pa rin kapanipaniwala yung sinabi ng testigo patungkol sa templo. Yan. Kasi hindi pa nangyayari. So, ano yun? Hearsay. Hearsay. So, hindi konkreto yung sinabi yun. Hearsay lang. Hindi pwedeng basihan para maging ebidensya sa para mahatulan o ma-prove yung guilt ng isang tao. Yan. Bakit po? Hindi nagkakatugma-tugma yung kanilang mga testigo. May sinabi isa ganito, may sinabi isa ganito. Wala pong connectivity. Kailangan sa bawat ebidensya merong connectivity na magpapalakas ng kaso laban doon sa inaakusahan. Pero wala po dito Lahat kumbaga dinisregard nila. Yan. Kaya nga nung mismong si Jesus mismo ang tanungin. Yan. Anong tanong ang sinabi? Anong tanong? Ang tanong, doon sa 60. Ayan, tignan na, hanapin ko po. Sa 62 hanggang sa ayan. Tinanong siya. Kasi nga wala makita Ngayon, si Jesus na ngayon mismo ang hinarap. Bili nyo, kinross-examine ka agad. Cross-examination ka agad. Hindi pa nagpipresenta ng ebidensya si Jesus. Cross-examination ka agad. Mali pa rin. Mali pa rin. Kaya nga sabi dito, then the high priest stood up before the others and asked Jesus, "Well, are you going to answer these charges? What do you have to say for yourself?" Ayan. Sabi dito, but Jesus made no reply. Hindi siya sumugot.
Kasi alam niya walang tama doon sa mga charges. So, bakit siya bakit siya magdidepensa sa kanyang sarili? Eh wala namang tama, wala naman siyang, alam niya na wala siyang ginawang masama at alam niya kung anong pakay ng mga religious leaders na yon, high priest, taka teachers of the law. Alam niya kung anong pakay. Since the beginning pa. Pero, bakit nga? Bakit nangyayari ang mga bagay na ito? Bakit? Kasi po, yan yung nakasulat. At kailangan mangyari o ma-fulfill yung nakasulat na yan dahil yan ang kalooban ng Diyos. At kaya si Jesus ay tahimik kasi napagtagumpayan na niya ang lahat ng ito doon sa Garden of Gethsemane. Tama ba itong oras natin? Nalibang po ako. Sobrang pala. Anyway, kung titingnan po natin, makikita po natin dito na nung tanungin si Jesus, ang sabi ganon, ikaw ba ang Messiah, anak ng Blessed One? Sabi lang niya, yun ang sinagot niya, I am, ako mismo yun. Pero dinuktungan pa niya. Ano sabi niya? I am, and you will see the Son of Man seated on the place of power at God's right hand and coming on the clouds in heaven. Yan po ang sinabi niya, katotohanan. Pero ano sabi doon? Yung katotohanan na yun, sabi ng high priest, ano ba? Wala na tayong dapat anuhin, kundi siya mismo, inamin na niya. Sabi nga ganun. Wala na tayong kailangan testigo. Galing mismo sa kanyang bibig. Yung blasphemy daw. Yung kasinungalingan. Yung blasphemy. Yung pamumusong. Galing mismo sa bibig daw ni Jesus. So, tinanong niya ang lahat. Ano ang verdict? Tingnan nyo wala silang karapatan. Pero naghatol na sila. Anong verdict? Guilty. He deserves to die. Ano pa nangyari? Yun. Dinuraan na siya. Nilagyan na ng blindfold. At sinampal, sinuntok. At binus ka na. Sabi, sino? Sige, mag-prophesy ka. Hulaan mo kung sinong sumampal sa iyo at nanuntok sa iyo. Yan. Then, dinala na nila. So, yan po yung storya. Yan po yung pangyayari. Ano po ang nakita natin? Excuse me. Ano po ang nakita natin sa sitwasyon na to? Ano po ang pinakikita sa atin ng Panginoon? Tandaan po natin, ang lahat ng ito ay nagaganap dahil naisulat na. At kailangan matupad yung naisulat na yan para sa tao. Ano po yun? Naparito si Jesus para hanapin ang lahat ng nawawala. At ang isang paraan para magkaroon ng totoong kapatawaran ay sa pamagitan ng kamatayan. So, ibig sabihin, kung titignan po natin, although lumundag na ako, pero ito lahat po ng mga pangyayaring to ay nangyayari dahil ang salita ng Diyos ay dapat matupad. Ano po yun? Yung pangako. Yung mga pangako ng Panginoon. Yung pangako. Sa Book of Isaiah, maraming pangako ang Panginoon. At ang pangako ng Diyos na yan ay hindi lang para sa Israel, kundi abot pa doon sa ibang generasyon, sa ibang bayan.
sa ibang bansa. Kaya nga doon sa Book of Isaiah, makikita natin yung yung pagtakbo ng magandang balita hanggang sa dulo ng to the ends of the world. Nandun din po yan. So makikita mo natin at mauunawaan natin na yung mga pangyayaring yan, yung istoryang pinakikita sa atin ngayon ay nangyari ayon sa plano ng Diyos. Sa plano ng Diyos ng kaligtasan sa bawat isa sa atin. At yun yung proseso. Yung suffering and death ni Jesus ay isang paraan para makita ng tao yung tagumpay. Saan? Paano makita yung tagumpay? Na yung struggles na yan ay lahat ng struggles na yan, lahat ng fears na yan, lahat ng damdamin na hindi maganda ay napagtagumpayan. Saan? Doon sa Garden of Eden. Na sabi niya, ano sabi niya? 3 beses niya inulit, Ama, hayaan mo na lumagpas na itong kopa sa akin. Pero hindi. Hindi ang kalooban ko ang maganap, kundi ang kalooban mo. So makikita po natin doon na sa sitwasyon na yan, although yung suffering na inabot ng ating Panginoon Diyos, dito makikita po natin, hindi pa ano yan hindi pa kompleto. Anong nangyayari lang dito? Yung emotional. Yung emotion. Aba, kung tayo, pagtitingnan natin, tayo mapagbintangan, ano sasabihin? Hindi ako Hindi. No, gagawa tayo kaagad ng paraan para ipagtanggol natin yung ating sarili. Pero si Jesus, hindi niya po pinagtanggol. Bakit po? Kasi yun ang gusto ng Panginoon, ng Ama, upang patuloy na yung plano ng kaligtasan ay mangyari. Sa pamamagitan ng pagbuhos ng dugo, ang kasalanan ng buong sanlibutan ay mapatawad. So, yan po ang titingnan po natin, patuloy natin maunawaan na ang lahat ng sinabi ng ating Ama doon sa Old Testament ay kaganapan sa panahon ng ating Panginoon. Kaya kung titingnan po natin, patuloy natin unawain na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi natin pwedeng kunin lang itong portion natin, yung New Testament, at hindi natin pwedeng kunin lang, aralin lang yung Old Testament at doon lang tayo mag-dwell. Kasi yung sinabi sa Old Testament ay tinupad sa New Testament sa panahon ng ating Panginoon. Kaya nga kung titignan po na, ito lang po pakaunawaan natin. Anong sabi ng Diyos sa bayan ng Israel nung sila'y mahirapan at pinatapon na sila doon sa Babylonia? Anong sabi niya? Hindi ko kalooban na kayo'y masaktan o pahirapan. Pero kung patuloy na unawain natin yung pinagmulan ng salitang yun, nandun po sa Book of Deuteronomy, nandun sa Book of Exodus. Yan. Sa Exodus po, nandun. Exodus chapter 28, 29. Yung blessing and curses. At inulit po yun sa Book of Deuteronomy. Yung blessing and curses na yan. So, ano yung inabot nila? Yung paghihirap, yung curse. Bakit? Umalikot sila. Anong sabi ng utos doon? Choose life. Choose life. Blessing or curse. Mamili ka. Mamili ka. Yan po ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Na ang lahat ng yan ay naisulat para sa atin. At ang lahat ng isinulat na yan
ay nagpapakilala sa Diyos at sa kanyang ginawa at sa kanyang gagawin pa para sa buong mundo. Pero isinulat niyan para sa atin, para maunawaan natin ang katotohanan. At sa katotohanan na yan, mapapalaya po tayo sa lahat ng kasinungalingan ng kaaway sa ating buhay, sa lahat ng pagkakabilanggo natin sa anumang bilangguan na meron tayo. Ano po yun? Sakit, bisyo, kahirapan, maling katuruan, maling pananaw. Yan. At doon sa bigat ng ating puso. Yan po yun. So, pasensya na po kayo. Nag-overtime ko. 45 minutes. Sorry po. Usually, ang ginagawa ko lang po, 30 minutes. Kailangan ko tapusin po eh. So, yan po. Yan po yung ating morning devotion ngayon. At tayo po yung manalangin. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos Ama, pinupuri ka namin sa umagang ito. Patuloy na nagpapasalamat kami sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig, sa patuloy na pagbubukas mo ng iyong salita sa amin dahil mahal mo kami. Mahal na mahal mo kami at ayaw mo mawalay o mapahamak ang sino man ng mga anak mo na nilikha mo dahil sila ay mga anak mong nawalay. Kami ay mga anak mong nawalay. At sa pamagitan ni Jesus, ibinabalik mo kami sa iyong piling. Salamat po, Ama. Salamat dahil sa mga pinag-aaralan namin, nakita namin ang puso mo, ang pag-ibig mo talaga sa amin, na hinayaan mo na ang iyong anak na mag-suffer, ganasin yung mga dapat na kami ang dumadanas. Subalit, nandyan ang kabutihan mo, ang biyaya mo at ang pag-ibig mo, na ang lahat ng yan ay ginawa na ng aming Panginoon Jesus para sa amin. Kaya Ama, salamat dahil kami ay nakatungtong. Kami ay nakatungtong sa krus. At mula dyan sa krus na yan, ay lalakad kami patungo sa kaluwalhatian, sa kalooban mo sa aming buhay. At patuloy na ikaw rin ang nagawa at kikilos sa aming buhay upang magkaroon kami ng totoong pagbabago. Pagbabago ng isip, pagbabago ng puso, pagbabago ng karakter, pagbabago ng pananalita, upang patuloy na sa aming buhay ang liwanag mo ay makita sa amin. Magsilbing liwanag kami at asin ng mundo na hindi nakasama sa problema, kundi isang solusyon sa problema. Salamat po, Ama. Salamat sa patuloy na gagawin mo sa amin. Salamat sa ginagawa mo pa at patuloy na gagawin mo. Dahil ang nais mo ay maranasan namin ang buhay na ganap at kaaya-aya na hatid ng aming Panginoon. At patuloy ng iyong pag-ibig ay hindi lang basta manatili sa amin, kundi maranasan din ng ibang tao, ng mga mahal namin sa buhay, ng aming mga kababayan, mga kababaryo, mga taong nasa loob ng aming community. Even so, Lord God, doon sa aming gobyerno, mula sa barangay hanggang doon sa opisina ng presidente, na maunawaan nila ang pag-ibig mo, maunawaan nila ang iyong prinsipyo, ang iyong plano upang patuloy na maranasan namin ang buhay na ganap at kaaya. Salamat din, Ama, sa iyong plano para sa aming bansang Pilipinas. Plano mo na ang bansang Pilipinas ay maging matuwid, blameless, upang sa aming pamumuhay makita sa amin ang kabutihan ng Diyos, makita sa amin ang pag-ibig ng Diyos,
makita sa amin ang kasaganaan at kondisyon na ang aming ekonomiya ay hindi nakasalalay sa ekonomiya ng buong mundo, kundi nakasalalay sa iyo, Ama. Dahil nasa iyo, ikaw ang may-ari ng ginto at pilak at ang lahat ng bagay dito sa mundo. Kaya Ama, salamat po sa iyong plano para sa bansang Pilipinas. Salamat din sa iyong plano sa bawat mahal namin sa buhay. Salamat din sa iyong plano sa bawat sektor ng aming lipunan. Sa 8 pillars of our society. Salamat, Ama. Dahil ang nais mo ay patuloy na maranasan namin ang iyong pag-ibig, ang iyong patuloy na pagkalinga, ang iyong maunawaan namin, ang iyong katapatan. Kaya Ama, pinupuri na namin, niluluwalhati sa umaga nito. Ganun din, patuloy namin tinataas din ang aming mga kasama, mga kaibigan, na patuloy nito po ang lumalin at kumilot sa kanilang mga buhay. Ganun din, patuloy din namin tinataas sa iyo ang katawan ng aming Panginoong Jesus, the body of Christ, na patuloy na ang totoong pagkakaisa ay mangyari at patuloy na mabuksan ang mata ng kanilang mga puso at isipan makita nila, maunawaan nila ang kalooban mo para sa bansang ito sa panahon na ito. Pundalangin namin ang matamit sa pangalan ng aming Panginoon. Amen at amen. So, maraming salamat po. Ano po na to? Maraming salamat po sa bawat isa na nakasama ko sa umagang ito. Salamat po kina yan. Yung mga nabanggit ko, sila Kuya Efren, Ate Mercy, yan, aking mga kaklase, si Ping Gomez, yan, klase ko, si Pastor Rafi, si Che, yung aking pinsan na tiga Cagayan, si Anor. Kamusta na kayo dyan? Yan. So, magandang umaga po sa inyong lahat at inaanyahan ko po kayo na patuloy nating tangkilikin ang programang ito mula Lunes hanggang Linggo alas 5:30 hanggang alas 6:30. Pag Lunes po hanggang Martes, ngayon, 2 araw, mula ngayon hanggang bukas. Ngayon po sa buwan ng September, ako po inyong kasama. Kaya lang kahapon po ako nandito dahil nakiusap po si Noriel na magpapahinga muna siya. So, ganun din, si Pastor Tess, sa Miyerkules po siya hanggang Biyernes at Sabado at Linggo, si Noriel po. So, maraming salamat po. Patuloy natin i-like at i-share yung ating mga video na ngayon ay matatagpuan po natin sa Facebook, sa Pags Channel, at sa YouTube po, sa Pags Family Channel. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hindi po ang inyong kaibigan na nagsasabing, mabuti po ang ating Diyos, mahal niya tayo, at hindi niya tayo iwanan o pababayaan. Magandang umaga po lahat. Bye-bye. Hanggang bukas po.